Kaugnay ng balitang yan, muli nating makakausap ang Dean ng School of Diplomacy and Governance ng De La Salle College of St. Benilde, si Dr. Gary Ador Dionisio. Magandang gabi, sir, at welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Ninya, at magandang gabi rin, Jack. At magandang gabi rin sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Unahin po natin, sir, itong ceasefire sa pagitan ng US at Iran. Ano po ang nakikita ninyong magiging epekto nito sa ating bansa at sa buong mundo? May mga nagsasabi na kahit may ceasefire ay parang very fragile pa rin yung sitwasyon. Yung 2-week ceasefire na initially pinagkasundaan ng Iran at ng US, ay ang tawag namin dyan ay diplomatic breathing space, no? Dahil itong 2 weeks ito, maraming pwede tayong gawin kahit papano. Number one, yung open natin yung corridor for humanitarian aid. Importante yan, no? At pangalawa, syempre, yung ceasefire, ang pwede rin resulta dito ay makalma natin yung ating global market na kahit papano ay, ma-assure sila na maiwasan muna ang mga tigil putukan. And at the same time, dahil nga diplomatic breathing space to, ma-maximize yung 2 weeks para go back to the drawing table. Ibig sabihin, yung mga negotiator ng iba't ibang mga bansa tulad ng Iran at ang US, no? At kung makakasama dyan ang Israel, no? Eventually, ay umupo uli at pag-usapan ba, no? Paano ba to magkakaroon ng resolution dahil malaki na ang epekto globally nitong gera. At alam naman natin, for example, sa Pilipinas nga, yung 2-digit increase dun sa ating inflation, and at the same time, yung presyo ng ating mga bilihin, yung ating mga driver ngayon, yung mga pampasaherong mga sasakyan, pag lumalabas ka ngayon, napaka-konti na dahil talagang umaaray at umaangal sila sa presyo ng diesel. At of course, tandaan natin, ang oil o diesel, malaki ang inflationary cost niyan dahil pwede yang mag-increase ng mga pangunahing bilihin dahil yan ang ginagamit mo pag-transfer ng mga produkto, ng mga gulay, ng mga meat from one province to the other provinces. So, yan yung mga posibleng mangyari. So, in the Philippines siguro, baka we'll use this opportunity to implement a comprehensive program para talagang matugunan natin yung pangangailangan ng mga nasa laylayan, no? Kasi ngayon gusto natin tayo magbigay ng mga ayuda, pero sana mas magkaroon tayo ng mas malaking package, no? Na maramdaman talaga ng mga tao na may ayuda ka pero meron kang may subsidy kang pwedeng mangyari dito sa ating mga transportasyon. At the same time, kung kayang gawin yung price control, no? At mabawasan at price ceiling, especially nga nitong presyo ng mga gasolina at ng diesel products, malaking bagay yan para sa ating mga Pilipino. And Professor Dionisio, no, ito nga, kakaano lang ng ceasefire, no, partner, biglang ito namang Israel, inatake naman yung Lebanon. Ano kaya maging epekto nito? I mean, kaka-ceasefire lang. Pwede bang umiksi yung ceasefire or maudlot yung inaantay natin na rollback? Alam nyo, Jack, kanina kasama sa 10-point proposal ng Iran, yung end of all regional conflicts, including paggera sa Lebanon, tsaka sa Yemen. No? At sabi nga nila, bago pa man ma-implement yung actual na ceasefire, malaki na yung violation na ginawa ng Israel dito. No? Ito kasi yung problema ng gerang ito. No? Meron kang mga other players involved. No? Napaka-komplikado, hindi kasi ito simpleng Iran at US lang dahil meron kang party, for example, nga ng Israel at syempre yung mga aliado rin ng Iran katulad ng Yemen at ng Lebanon, no? Nai-involve mo sa ganitong gera. Pero eventually siguro, kumbaga kung kaya pagsabihan ng Iran ang Lebanon at ang Yemen na ang Houthis in particular dyan sa Yemen na tumigil na muna kayo at ang mga Hezbollah naman sa Lebanon ay no, let's sit down. Sana ganun din gawin din ng US sa Israel, no? Na baka pwedeng pakinggan natin ang bawat isa na umupo at dahil malaki na ang epekto, no, globally nitong gera at tandaan natin, no, kahit tumigil itong gera pansamantala, yung infrastructure na nasira, it will take some time, no, minimum 5 to 7 years how to rebuild that. So kahit sabihin natin magkaroon ng permanent
ceasefire or gera itong mga to, it's difficult to rebuild. No, yung mga oil refineries, yung mga plants, and other even some civilian infrastructure na tinamaan. So ito yung mga dapat pagandaan nating lahat. At sa Pilipinas, sa totoo lang, mas yung austerity measures, no? Dapat tingnan natin long term na mas malaki yung dapat nating gawin. In terms of sa recovery program, assuming na matapos ang gera, paano ba ang recovery strategy ng ating pamahalaan? At yung mga naapektuhan halimbawa dito, yung mga gusto ngang lumabas na dyan, no? Yung ng diplomatic corridor for repatriation kung kinakailangan na rin talaga. At yun naman ang intensyon ng ating pamahalaan, no? So, sir, ano po ang inyong mga nakikitang paraan para mapakalma itong sitwasyon, itong 2-week ceasefire? So, ibig sabihin, 2 weeks lang talaga. After nito, balik-bakbakan na naman? On the part ng US, ang negotiator kasi dyan, si John Kushner at si Witkoff, no? Pero mukhang isasama na ata si Vice President J.D. Vance. Hopefully, medyo merong tong isang contribution. Hopefully, we're hoping always for the best, no? And at the same time, yung pag-facilitate ng bansang Pakistan nga ay maging successful yung kanilang backdoor negotiation. So, ito yung inaasahan natin na posibleng bukas ng opportunity. Alright. Maraming salamat po muli sa pagpapaunlak, Dr. Gary Dionisio. Magandang gabi po. Maraming salamat ulit, Jack at Nina.